Sisilipin tayo ngayon na na billboard. Alam niyo po kasi kahit billboard tumatanggap tayo. Demolition ng billboard. May papa-estimate sa atin sa gawing kalookan. Parang pinatatanggal na yata ng dahil nagiging siya obstruction sa sa mga driver. Natatanggal na ng may-ari. Or baka meron silang bagong project na gagawin kaya pinatatanggal. Sana hindi masyadong traffic. Medyo tinanghali tayo ngayon ng labas dahil marami pa tayong inasikaso. Alam niyo po kasi sa trabaho natin, hindi lang tayo sa estimate. Pagkatapos mong i-site visit siya, i-compute mo yung quantity ng material recovery, tapos yung volume ng i-dispose na halimbawa may mga broken concrete, mga undesirable materials, kasama sa kinukompute yan kasi yan ang magiging expenses. Kailangan kung may magnais man ng ganitong trabaho, kailangan i-consider niya lahat yun. Diba, panahon ng tag-ulan, i-consider mo yung paghinto ng trabaho kasi pagka umulan, unsafe working condition, hindi ka pwede magpaakyat ng tao, madulas, baka maulugan ka ng tao, lalong bumabagal ang trabaho. Kaya pag panahon ng tag-ulan, medyo mas mataas ang labor kasi kung consider mo yung bawat hinto. Kasi minsan sa maghapon yung 8 oras makakatrabaho ka lang mga, sabihin natin mga 3 oras, 4 na oras. Minsan totally talaga wala, hindi ka naman pwedeng hindi mo papasok pagka hindi naman ganong bagyo o yung ulan-ulan lang, dahil hanapin naman na may-ari yung mga magtatrabaho. Kaya kasama sa consideration yun. Kung ikay papasok sa ganitong trabaho, kailangan aware ka sa mga ganong sitwasyon. Lahat ng mga pagmumulan ng mga gastos na hindi mo inasahan, i-expect mo para hindi ka malulugi sa trabaho. Diba, yung mga basura hindi naman pakikinabagan, talagang tapon. Mahal ang gastos dyan kasi pati pinagtatapunan yung dumping site, may bayad dyan sa disposal. Sa tracking din na arkinay mo, mas mahal ang singil pag basura karga. Ganun ang estimation sa demolition. Pero pagka ganitong billboard, bahagya lang ang basura nito. Karaniwan nito recovery. Maliban na lang kung ipatatanggal niya yung puting. Pinatanggal yung puting, may mga broken concrete din to. Ngayon po, kasama natin si Mrs. Yan po. Kaway na. Kaway. Kaway ka. Siya lang yung kasama natin ngayon na magsusukat. Kasama na sa date yan. Yung laboy. Yan ang kasangga ko mula sa pool hanggang wakas. Yan ang katuwang ko sa lahat ng bagay. Sa pag-estimate, minsan taga-picture, taga-hawak ng metro. Maliit lang naman yung estimate natin kaya hindi na ako kumuha ng kasama na maliit lang pero mataas yan. Hindi naman na kailangan akyatin. Titingnan ko lang naman kung gaano kalaki yung ginamit na materyales
yung thickness tsaka yung width ng flange para makompute natin yung bigat ng bakal. Sa ngayon kasi sa dami na nagkukot, sa dami ng kalaban, hindi ka po pwedeng masyadong magbaba ng presyo kasi hindi mo makukuha yung project. Napaka ng competition ngayon. Ngayon napakaliit ng chance mong manalo pagka masyado kung ano sa presyo. Kaya hanggat maaari i-maximize mo yung bigat, i-maximize mo rin yung labor para wala siyang chance na malulugi ka. Minsan obserbasyon ko sa mga nagre-reels na kagaya ko, minsan may nababasa ko parang iba nawawala na ng pag-asa sa reels. Gawin nating parang katuwaan lang para hindi ka madidismay sa kitaan. Totoo, depende yan kasi sa sipag mo gumawa ng reels at kung gaano kaganda ang content mo. Bisa natatawa na lang ako yung mga komedyante, yan ang pinakamabili pa. Pinakamalakas kumita. Di kagaya na ibang mga content creator, okay naman yung kanila mga content, kaso nga lang dumidepende pa rin yan sa mga manonood kung ano yung kinakagat ng kanilang panlasa. Dumidepende yan doon. Isa naman may pagkakataon na meron kang ginawang reels, marami nagkagusto pero hindi mo naman i-expect. Kaya yun na lang kamaso na katuwaan lang. Baga sa akin mga kamaso, napakalaking bagay na sa akin yung ibinibigay na kliyente dito sa mga pag-release ko. Kasi minsan mayroong mga nagte-text sa akin, may mga nagme-message, mga kliyente. Baga lumalawak yung aking yung aking mga kakilala, nagiging kaibigan. Hindi lang naman sa para kumita kay Meta hindi para may promote yung aking hanap buhay, kasi ang content ko pang hanap buhay talaga. Yung iba mga hindi naman mahilig sa construction o sa demolition, parang wala sa kanila to. Pero sa mga kagaya ko na iisang gusto sa hanap buhay, sila yung madalas nating mga nakikita nag-review sa ating reels. Gawin nyo na lang, lahukan nyo na ibang mga, kasi sa akin ginagawa ko, nilalahukan ko ng mga content na pambabae, kagaya babae, mahilig sila sa mga dekorasyon sa bahay, sa lamesa, display ng kung ano-ano. Nilalahukan ko ng ganun para yung ibang viewers, yung ibang followers, na pagbibigyan din natin sila sa gusto nilang content. Kaysa kung ano-ano lang ginagawa mong iba't iba sa cellphone, dito ko na sa reels, kahit pa paano may pag-asa kang kumita. Basta i-enjoy mo na lang, wag mo lang kaya kayo yung ibang mga content creator parang nadidismaya kasi nakikita nila maliit yung kinikita. Huwag sa ganung bagay, gawin mo enjoyment, o kaya gawin mo ibang access ng pagkakitaan. Diba, may mga gusto kang gawing hanap buhay, hindi daan mo rito sa reels. Ay pa paano magiging tools mo siya sa hanap buhay mo. Sa akin marami ako naging kliyente panibago, though maliliit lang siya, hindi naman siya ganong malalaking trabaho, pero nakakatulong naman siya. Kagaya ngayon itong pupuntahan ko, hindi naman siya kaparehas ng mga demolition na malalaki. Ito
Ito'y kaiba naman to, billboard naman. Nagkakalas din kami ng ganito. Billboard, tower, billboard. Nung araw napakarami kong nakalas na tower ng Nextel. Kasi yung nagsara na telecommunication na yan. Yung mga nirerentahan nilang lupa nun, pinaalis na ng may-ari ng lupa. Kasi totally nagsara na yung kumpanya. Napakarami kong nakalas na ganun. Pero hindi naman tayo yung mismo nakakontrata. Nag-labor lang tayo. Tumatanggap naman kami ng ganun mga per kilo lang. O kaya pakyawan siya pero ano lang, labor lang. Tumatanggap tayo ng ganun mga kamaso. Baka merong gusto dyan na may papatrabaho. Huwag kayo mag-alinlangan kasi free naman ang estimate Pa-estimate nyo lang sa amin. Kung tingin nyo kaya ng budget nyo, di trabahoin natin para subukan nyo ang aming serbisyo para makita nyo kung paano kami magtrabaho. Ganito kami sa biyahe. Isan baon na yung tanghalian. Ngayon kape kasi nagdadrive ako, medyo parang inaantok ako kaya nag-reels ako Hindi man kayo sumasagot mga kamasaw. Parang kausap ko na kayo, kakwento ako, napakaraming tao. Tinuturing kong kaharap ko kayo, kausap ko. Parang magkakaibigan na tayo, ganun. Parang matagal na magkakakilala. Yung ibang nagre-reels din, pag sinishare ko para lumawak din yung kanilang mga naghahanap buhay. Hanggat maaari, pag gumawa kayo ng reels din, yung medyo hindi naman yung basta na lang ginawa. Kahit pa paano, yung parang may makikita naman yung viewers natin na may matututunan sila kahit pa paano. Para minsan pag nagsalita tayo, aabangan yung mga sasabihin natin kasi may papakilabangin sila doon sa sasabihin natin. Yan naman sa akin parang lang, suggestion lang. Hindi ko naman sinabing totally yung lahat ang gawin. Makakatulong sa atin yun kasi pagka nawawala yung inip o yung parang tinatabangan, ang kapalit nun yung yung sigasig. Yan ang dapat meron. Kasi hindi mo intindihin yung may kinita ka, wala. Minsan yan ipakita mo muna yung galing mo, pakita mo muna yung ganda ng ginawa mo para sa ganun magko-compensate ka sa pinagpaguran mo. Yun lang may advice ko sa mga kasama natin nagko-content creator, para huwag kayong madismaya at darating din makaka-hit kayo ng isang reels na magba-viral. Yun din ang ganun sana makahit din ng ganun, pero kahit hindi ako makahit, yung magkaroon lang ako ng kliyente, malaking bagay na sa akin yung mga kamasok. Magkaroon ako ng kaibigan, kontak, kasangga, yun ang hinahanap ko rito sa reels. Hindi yung kita lang kay Meta, hindi yung mga stars lang. Magkaroon ng kaibigan para sa ganun, sa hanap buhay may kasangga tayo. Malaking bagay yung meron kang network ng mga kaibigan. Kasi balang araw, yan din ang magiging kasangga mo sa hanap buhay. Makakatulong. Kasi minsan may magtatanong sa'yo, pre, meron bang alam kang binibentang ganito? Oh, meron. Sige, kontakin ko. Pag kontak mo, ayun, magkabilihan sila. Kahit pa paano nakatulong. Pagka maganda naman ang kita, pwede kang kumita rin. Di ba, maganda bentahan nila. O di kahit pa paano kumita. Gawin mo access itong itong platform na to para magamit din at sa ibang paraan ng maghahanap buhay.
Ganun lang mga kamaso, magpursige lang tayo. Sabi nga yung sumusubok, yan yung nagwawagi. Pero pag umayaw ka, hindi lalapit sa'yo ng kusa yan. Ikaw mismo magpupursige para makuha yan. Hanggang sa muli kamaso, sana makapagbigay inspirasyon ako sa mga ka-reels natin na parang tatabangan na.